God be the glory. So, ang week po natin kumusta? Thank you, Lord. Si Lord nagbibigay ng strength sa atin. Amen? So, tuloy-tuloy na po tayo sa message ni Lord na ibinigay po niya, maikli lang yung verse at famous. Yung 1 Thessalonians 5:18. Memory verse natin yun at kiniklaim natin every time we pray. Anong sabi doon sa 1 Thessalonians 5:18? In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Sa Tagalog po, in everything give thanks, for this, ipasasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Ano ang ibig ng Diyos? Na ipapasalamat ang lahat ng pangyayari. Talagang parang command, na lahat ng bagay, ito man ay maganda or pangit, kailangan ipapasalamat natin sa Lord. Hindi yung pag may blessing, thank you Lord. Pag wala ng blessing, kalimutan na si Lord. Amen? Kaya sa mga Christians, anuman ang circumstance, lagi po ang nagpapasalamat sa Lord. So bago po tayo magtuloy-tuloy, humingi po tayo ng gabay para samahan po tayo sa ating pag-aaral. Father in heaven, in the mighty name of Jesus and the power of the Holy Spirit, Panginoon, pinupuri ka namin sa hapong ito, dinadakila at niluluwalhati, dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya Lord, to you alone, the highest praise, glory, and honor, Panginoon, sa hapong ito. At dalangin ko po, Panginoon, na sa hapong ito, you will bless thy servant. You will bless thy word, and create in me, O Lord, a clean and pure heart sa hapong ito, Panginoon. And even, Lord God, we ask the presence of the Holy Spirit na siya po ang manguna sa hapon ito sa aming pag-aaral, because apart from you, we can do nothing. Kaya Lord, maraming salamat, even Lord God, sa lahat ng makikinig. Panginoon, i-bless mo ang bawat makinig, open their spiritual eyes and ears and heart, na maunawaan po, Panginoon, ang pag-aaral sa hapon ito. Ito ay maging kalakasan namin, pagpapala sa buong linggo, even sa aming buhay. So Lord, we claim that binless mo na kami at lalabas kami sa lugar na ito na pinagpala mo na. Thank you, Father God, seal for these prayers with the blood of Jesus, and we give you back all the highest praise, glory, and honor, and thanksgiving. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ang title po ng ating pag-aaralan sa hapon ito, Give Thanks with a Grateful Heart. Di po ba may kanta yun? Give thanks with a grateful heart. Yun po pala yung ang laman ng kanyang puso, kaya na-compose niya yung awit. So, pagkagising sa umaga, bali sa lahat, ano po bang una nating ginagawa? Pagkagising, ha? Honest. Pagkagising, ano bang pinakaunang bagay o pinsyero na ginagawa natin? Ang iba pagkatatayo, titimpla ng kape or mag-breakfast. Ang iba naman pagkatayo, una ang pupuntang banyo, maghilamos. Or ang iba naman mag-readings na agad. Or baka naman nauna pa yung FB, kinaka pa yung cellphone, bago Pero ang nais ng Lord, pagkagising una sa lahat ay pagpasalamat sa Diyos at ikaw ay gising, buhay, malakas, at sasabihin, thank you Lord, ako ay buhay sa araw na ito, malakas, pinagpala, dahil ito ang araw na binigay mo sa akin, Lord, dagdag na araw. So, ang nais po ng Lord, pagkagising, magpasalamat. Ako din po noon, inaamin ko na, hindi yun ang una nung hindi ko pa nakilala ang Panginoon.
Subalit sa dami ng mga testing sa aking buhay na muntik ng mamatay, inoperahan, marami akong mga pagsubok. Kaya sabi ko pagkagising, uupo kagad ako bago ako tatay. Thank you Lord. This is another day of my life. Kasi po, marami po ang hindi na huminga. Marami po na natulog lang, hindi na po nagising. Kung hindi ka pasalamat tayo, gising tayo, no? Another day, at yun ang will ng Lord. Taas ang mga kamay na gumagawa nito. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At dumating tayo sa akong ito na tayo ay malakas na binibigay ng Lord sa atin. So, unang-una, pagpasalamat sa Lord din. Gawin na natin yung anong nais natin gawin. Maliit man na bagay o malaking bagay, we must be grateful unto the Lord because God will be glorified. Si Paul nag-exhort sa Thessalonians to give thanks in all circumstances. And he adds that it is God's will. Will po ni Lord na tayo po ay palaging magpasalamat. Regardless how difficult your situation may be, we can find reasons to thank God. Magpapasalamat lang ba tayo kung may blessing? No. Kahit may problema, magpasalamat. Pero, mas madaling magpasalamat kapag pagpapala. Thank you Lord, daming blessing. Talagang expression. Kapag may problema, thank you Lord. Ang pomeno, hindi enthusiasto. Pero, ang nais pala ni Lord, magpapasalamat pa rin. Halimbawa, isang umaga, may pasok, Monday, hindi tumunog ang alarm. Every day, may pasok, Monday to Friday, tumutunog. That morning, hindi tumunog. Kaya, hindi mo nahabol ang autobus. At, alam mo nang late ka na sa work. Dahil naiwanan ka, hindi tumunog, late ng 30 minutes. Pero, sabihin mo pa rin, thank you Lord. At na-late ako. Bakit? Dahil nalaman mo, later, na yung bus ng sasakyan mo, ay na-aksidente. Hindi mo alam nung una, nagagalit ka pa eh. Ba't naman kasi itong alarm, itapon mo pa yung alarm. Dahil hindi tumunog. Ngunit, may purpose ang Lord. Kaya, even sa mga maliliit na bagay, salamat Lord at na-late, hindi nag-alarm. Salamat Lord, na-late ako. Yun pala, iniwas na ng Lord sa aksidente. All things work together for the good to all those who love God. Out of that bad thing that happened, or out of that trial, something good comes out. Yan ang pagmamahal sa atin ng Lord. Kung minsan hindi natin naunawaan ang mga pagsubok, pero may plano ka lang, Lord, na iiwas ka sa mga masasamang bagay. Bakit naiwanan ng eroplano? Bakit na-cancel yung eroplano mo? Dahil may purpose ang Lord. Hindi ayaw pa ni Lord na ikaw ay mag-crash. Baka na tumira yung missile na tamaan yung eroplano. Kaya sabi ko, thank you Lord. At ako ay na-stranded sa Pilipinas. May ginawa Lord, sinafety niya ako doon. Baka kahit na pinilit ko yung sumakay sa eroplano, kaya na-cancel. So, praise God. Salamat sa Lord. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, be grateful always to God. Ano po bang ibig sabihin nun? To be grateful, gratitude, ano ibig sabihin nun? Sa Tagalog po, isang pusong mapagpasalamat. Gratitude means thankful, to appreciate, to acknowledge. Ito rin po ang tumitingin ng utang na loob. Anong ibig sabihin? Anong meaning sa English ng utang na loob? Narinig ko sa credit inside. Ngayon po ang famous sa mga tinutulungan.
yung utang na loob. Ang tao kapag tumulong, ini-expect niya yung tinulungan, yun din ang tutulong sa kanya. Kaya, kung minsan ito ang cause ng conflict. Dahil kung sino yung tinulungan niya, perform sa isip ng tao, siyang magbalik ng tulong din sa kanya. After siyang natulungan, ang sabi pa, tinulungan ko siya. Ngayon hindi man lang ako binangkihan. Ganun po ang tao. Nanunumbat kapag nakagawa ng mabuti. Pero kung nakay Lord ka na, ang alam ng tao, hindi alam ng tao na it is all the will of God. Si Lord ang nagpaplano nun. Akala natin tayong gumawa. Ginamit lang po tayo maging channel of blessing. Kaya kapag tayo ay nakatulong, hayaan na natin dahil ito ay kalooban ng Lord. At yung ikaw naman, kahit na need mo ng tulong, ibang tao ang gamitin ng Lord para sa iyo. Huwag tayo mag-expect na yung tinulungan natin, yun din ang magbalik ng tulong sa atin. Kasi ipasa Diyos na lang natin, Lord, ikaw nang bahala. At least nakatulong ako sa Kanya. Kasi compassion, love, yun, be kind. At alam mo, ginagawa mo yun for the glory of God. Kaya hindi iba na yung prinsipyo pag Kristiyano po tayo. Pag tumulong tayo, glory to God. Si Lord nang bahala sa atin. Kasi noon pa, nung hindi pa tayo Christian, pag tumulong tayo, talagang utang na loob yan sa akin, susumbat pa, ano. Tapos mag-aaway na noon pag hindi nakabalik ng kabaitan o tulong. So we are the channel of blessing. Magpasalamat tayo sa Lord na tayo ay pinagpala para maging pagpapala din sa maraming tao. When we are baby Christians, we tend to ask blessing, no? Kaya yung mga baby pa dyan, mga 1 year, 2 years old, hingi lang kayo ng hingi kay Lord. Si Lord naman bigay ng bigay. Di ba ang baby ganun pag umiyak? Dede. Si Julia, Dede. Pag-hingi, Dede. Bigay naman ang bigay ang mama, no? Kasi baby, pag baby Christian, humingi ka sa panalangin, saksak naman si Lord ng answered prayer. Kaya, bilisan yung paghingi. Tapos pag pag mature Christian ka na, 5 years, umpisa ka nang maglalakad, yung mag-isa, tapos madapa ka, tapos tutulungan ka ng mama. Ganon din si Lord. Iwanan ka ng konti-konti para matuto kang lumakad, nagmamature na. Pero kung minsan, ang mga baby Christians, nalimutan nilang magpasalamat dahil baby pa nga kung minsan, hindi pa gaano. Pero tayo mga matured na Christians na, ang nais po ni Lord, tinuturuan tayong reminder sa atin, palaging nagpapasalamat anuman ang situation. Alam po ba ninyo, example, no? Today, God give you a gift of, isulat mo bro, 86,400 seconds. This is a 24 hours. 86,400 seconds per day. Yun ang gift ng Lord sa ating regalo. Have you used 1 second to say, thank you, Lord? 1 second. Thank you, Lord. Di ba 1 second yun? Thank you, Lord, for the air I breathe. For the strength. For I am alive today. Kung lagyan kaya ni Lord ng kontador ang ilong natin, lahat. Hindi. Kaya ba natin bayaran yung regalo ng Diyos na lagyan kontador? Bawat isa sa atin, bayaran natin yung air. Hindi tayo makabayad ng utang. Kasi, biro mo ha, ang binigay ng Lord, 86,400. 1 minute o 1 second, bigay mo kay Lord. So, in 1 day, we have 24 hours. Amen? 8 hours to work. Sino pong nagtatrabaho ditong 8 hours? Halos majority lahat tayo na naranasan natin 8 hours. 8 hours ang sleep or rest.
Dami ano, sana all. Pag tumanda na kasi 6 hours na lang. Then, 8 hours to free to manage. Ikaw nang bahala kung maglaba, sports, mag-walking, magmamalansya. Ang iba ginagamit pa rin nila magtrabaho. So, 24 hours. Kung evaluate natin, how do I use 24 hours a day? Ang akala natin kasi ang hours, no? Ang atin ang time. Pero sa 24 hours, 8 hours mag-work. 8 hours rest and sleep. 8 hours free. Kung anong gusto mong gawin. So, ang do I give time only 1% to God every day? 1% of 24 hours. Ilan yon? 24 minutes a day para kay Lord. Parang kahit na 5 minutes ko minsan, thank you Lord, bye-bye Lord. Nakarating ka, thank you Lord, nakarating ako. Kasi ang nais ng Lord, bigyan talaga siya ng time. Ang halimbawa, 1% sa 24 hours is 24 minutes. Doon ka na mag-pray, mag-read ng Bible, mag-worship, o may nasalubong ka, 5 minutes na mag-share ng goodness, ng testimony mo. 24 minutes a day. Do I thank God for every blessing? Mga bakasyon natin, thank you Lord, nakabakasyon ako. Thank you Lord for the financial blessing. Thank you Lord for the trabaho na maganda. Thank you Lord for the protection, for the good health, and for all the favors. Yan hinihingi ng Lord na magpasalamat tayo sa lahat ng kanyang pagpapala. Thank you Lord for a wonderful family. Thank you Lord for the spiritual family. Naalala niyo yung anniversary po natin? Palagi natin binabalik ang pasasalamat sa Lord. For the whole year, He is good to us. He is faithful to us. At sinasamahan tayo sa buong taon. Kaya yun ang nais ng Lord. Hindi po natin nakakalimutan. Every year, binabalik natin ang pasasalamat. Every anniversary natin. Because God is faithful sa ating lahat. Kaya yun po ang nais ng Lord. Do we acknowledge that God is the source of everything? Dahil kung minsan nakafocus na po tayo sa blessing, pag bless tayo ng Lord, ayun nakafocus tayo, Lord, salamat sa blessing. Pero nais po ng Lord, nakafocus tayo sa source of blessing. Sino po ang source of blessing? Si Lord. No? Kahit na may blessing, nakatuon pa rin tayo sa Kanya. Dahil yun po ang nais ng Lord, na sa Kanya tayo nakafocus. Diba sabi kanina, we must focus, even kahapon, kay Jesus, the source of everything. Pwede din nating sabihin, meron ako lahat. Meron akong bahay, laking kotse, bagong kotse, ari-arian, pera sa bangko, mayaman ako, marami akong na-invest. Dahil masipag ako. Pwede rin sabihin, dahil ako ay araw-araw nagtatrabaho, full-time, palaging nag-overtime. Ang tanong, kung hindi ka binigyan ng Lord ng lakas, ng buhay, ng hininga, makakapagtrabaho ka kaya? Kung hindi ka dinagdagan ng isang araw ang iyong buhay, ang ating buhay, makapag-ipon kaya? Magkaroon ng bahay, ng kotse, ng lahat ng ating mga ari-arian? Dahil walang mangyayari po sa ating buhay apart from God. Because He is the source of everything. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin, ako ay mayaman, meron ako lahat. Dahil kung hindi ka binigyan ng buhay at hininga, hindi mo ma-acquire ang lahat ng mga ito. Naalala niyo yung kwento ng mayamang hangal sa Luke chapter 12, 16 to 20? Alam natin lahat, siya ay may nag-invest siya ng ari-arian sa nilagay niya lahat sa isang kamalig. Then maliit yung kamalig, pinalaki pa, version pa ito ha. Pinagiba niya, nagpatay ng mas malaki pa.
Lahat ng mga investment niya, ari-ari at kayamanan, doon niya nilagay. Isang araw, nakita niya, pwede na siyang huminto, magpahinga. Sabi niya, wala akong ibang gawin ngayon, magpahinga, kumain, uminom, magsaya. Pero anong sabi ng Diyos? Hangal, ngayon din, babawiin ko na ang iyong buhay. Saan mapunta yung ari-arian? Pag-awayan, di ba, ng maiwan. Kung minsan, masyado tayong busy sa pag-i-invest sa mga kamalig. Yun pala, sabi, isang araw, sabi ng Lord, hangal. Ngayon din, kukunin ko na iyong buhay. Kaya, wala rin. Deuteronomy 8:17-18. Salamat, sis. Deuteronomy 8:17-18, basahin natin. Kaya huwag ninyong isa sa loob na ang kayamanan ninyo'y bunga ng sariling lakas at kakayahan. Alalahanin ninyong siya ang nagbigay sa inyo ng lakas upang malagana kayo, at ito'y bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Kaya dapat kung anong meron tayo, makontento. Hindi yung tumitingin tayo sa iba, kaya hindi makontento dahil tinitignan yung iba, siya mayroon. Bakit siya nagkaroon ng ganito? Nagsisikap ka, kahit pagod ka na, mag-overtime para magkaroon ka rin. Gusto mo higitan ang kapitbahay. Imbis na magpasalamat sa Lord kung anong mayroon. So magpasalamat sa Diyos kung anong mayroon tayo. Budere la vita, con la nostra familia, and create legacy. Yun ang nais ko ng Lord. Lahat ng meron po tayo, mga kayamanan, mga pag-aari, ay hindi po ito atin. We are only steward sa mundong ito. Lahat yan ay hindi naman natin madala kung namatay tayo, di ba? Mga kayamanan. So kahit na ikaw pang pinakamayaman sa lupa, kung wala kang Diyos, ikaw na ang pinakamahirap. Ngunit, kahit ikaw ay tamang-tama lang, kahit mahirap pa sa lupa, kung may Diyos ka sa buhay mo, ikaw ang pinakamayaman. Amen. Dahil meron kang peace of mind, may Diyos kang nagpapagaling, nagpo-protect, nagdi-deliver, nagpo-provide. If you have God, you have everything. Amen? Because God is the source of everything, lakas, at lahat. Ang kalakasan sa araw-araw, buhay at hininga ay galing sa Diyos. Hindi po, kung minsan nalilimutan natin na ito po'y galing sa Diyos, akala natin atin ang buhay. Kaya kung wala ang Diyos, wala tayong magawa. Nung hindi pa natin kilala ang Diyos, di po ba tayong lahat disaster ang ating buhay? Daming problema, Nagliliparan ng mga plato. Pag nalasing yung mga asawa. So, disaster ang, walang kapayapaan, disaster ang buhay. Magulo ang pamilya. But, as we come to know Jesus, inayos ng Lord ang ating buhay. Amen? Sino po ditong na-experience inayos ang buhay after nakilala ang Lord? Amen. So, inayos hindi lang buhay natin. Inayos ang pamilya. Amen. Claim natin yung hindi pa naayos ang pamilya, aayusin ni Lord. Amen. Yung nagkukulang sa financial, may crisis sa family, aayusin din ni Lord. Amen. Let's claim by faith. Yung mga walang trabaho, dahil ang nais ng Lord, bigyan ka ng best work. Claim mo yon, darating din aayusin ni Lord ang trabaho. Even mga schedules natin, dahil halimbawa yung Sabado, hindi ka maka-attend ng prayer meeting, ma-amaze ka sa Lord. Dahil pag dinesire mo sa iyong heart, magulat ka na lang na wala yung pang Sabado, pero binigyan ka ng ibang araw na may i-insert ang Lord mo ng mga extra trabaho para lang ma-free ang Saturday and Sunday. So gratitude is a command and choice for us to respond with a heartfelt expression of thanksgiving and appreciation, acknowledging the grace of God in every area of one's life. Ang sabi
command and choice. Ang sabi kasi doon ni Paul, in everything give thanks always, for it is the will of God. So command and a choice. Gratitude is not a feeling that dictates your choice, but it is a choice that affects our feelings. Example, halimbawa, birthday ng anak ni Sister Venus. Nagsisikap siyang marigaluhan ng iPhone 18, na 18 na ba ngayon? 17 na. Nag-overtime siya. Kasi hiningi ng anak niya sa birthday niya, sino ba? Si JM. Sabi ni JM, anong gusto mong gift? Naku, medyo mahal-mahal yung hiningi ni JM, iPhone 18. So, si Sister Venus at si Brother Mano nagsisikap. Aside sa kanilang trabaho, nag-extra sila para mabigay yung regalo, no? O ngayon, nabili nila yun sa kanilang extra. Ngayon, pagkabigay kay GM sa birthday niya, hindi man lang nagpasalamat. Kinuha lang niya, tapos busy na siya kaagad inaayos na niya yung kaagad. Anong maramdaman ng papa at mama? Di po ba masakit? Nagsikap sila, nag-extra job si Jem. Pagkakita sa iPhone 19, excited na siya, nakalimutan niya magpasalamat sa parents. Di ba masasaktan ang parents? Parang binaliwala ng anak yung regalo na sila hirap para lang maibigay. Kung dalhin natin sa spiritual, anong maramdaman ng Diyos? After tayo pinagpala, hindi man lang tayo marunong magpasalamat. Hindi po siya malulugod. Hindi po ba? Binigyan kayong nag-desire na humingi ka sa panalangin, binless ka ng Lord. Dahil natakpan ka sa blessing, hindi ka na nagpasalamat. So, that is gratitude. That is gratitude, what the children of God do in everything, in every moment, every day. Ang anak ng Diyos palagi nagpapasalamat because alam nila the will of God for us is to be grateful and not prideful. Tayo po ay grateful, hindi prideful. Because gratitude is a gift that God, it is a gift of God that the poorest person, yung pinakamahirap, God gave him for free. Ang gratitude is free. Yet having given this, will not make him poorer but richer. Magiging mayaman. Kapag tayo po ay palaging mayaman sa virtue, ha? Hindi sa pera. So, gratitude change our attitude bilang Kristiyano. You are always grateful in good times and in bad times. Always positive. Kahit na may pagsubok, thank you, Lord. Help me, Lord. Full of faith and thankful for everything. Alam po ba niyo, even si Jesus, grateful to God? Noong sinundan siya ng maraming tao, multitude of people, tapos doon sabi ng mga disipulo, di ba yung feeding 5,000 people? Tapos yun po, nasa remote area sila, gabi na. Version po ito, sabi ng mga disciples, Lord, Panginoon, gabi na, pauwi mo na ang mga tao at wala na para makahanap sila ng pagkain. At remote area ito, walang mabilhan ng pagkain. So, sabi ni Jesus, ano bang, pakainin mo sila, ano bang meron? Pakainan ng mga tao. Meron ka tayong 5 loaves of bread and 2 fish. Kaya kinuha ni Jesus yon. And thank God, nag-pray po siya, thank you Lord. Nagpasalamat at binless niya yung bread and fish. At ito po ay nag-multiply. Napakain po, sabi ng Bible, yung 5,000 katao, plus may sobra pa na 12 baskets. Ganun ang Lord. Kaya, even Jesus nagpapasalamat sa Panginoon. Thanking God in advance is faith. Kaya pala, pag nagpapasalamat po tayo, Lord, thank you. At alam ko, makiklaim ko na bagong kotse. Ayun si Brother Bones. Palagi nagpapasalamat. Thank you, Lord. May bago na akong kotse. Dumating nga.
Kasi ang sabi ng Mark 11:24, anong sabi ng Mark 11:24? Humingi ka sa panalangin at manalig ka na matanggap mo yon at matatanggap mo nga. Kaya dapat palagi nating panghawakan yung Mark 11:24. Wala pa man, pero kiniklaim mo, mangyayari. Hindi lang sa material na bagay, even spiritual. Halimbawa, sabihin mo, ipag-pray mo ang aking asawa, ang aking kapatid. Lord, hinihingi ko sa aking panalangin, nananalig ako na matanggap ko ang sagot ng aking panalangin at ito'y matatanggap ko nga. Wala pa man, nagpapasalamat ka na, that is faith. That is faith. Ano ba ang difference ng praising God and thanking God? Thank you, Lord. I praise you, Lord. Ano ba ang difference? Praise is a compliment. You admire God for all His virtues and for what God is. I praise you, Lord, because you heal me. I praise you because you are God. Thanksgiving is to express your thanks, gratitude to God for the things He has done for us and for His provision. Kaya, you praise, compliment, pinipraise mo ang Lord for who He is. Ang thanksgiving naman, to express thanks and gratitude. Ang tanong, to whom we must be grateful? Kanino tayo maging grateful? Una, ang nagbigay sa atin ng buhay. We must be grateful to God, our Creator. We must give our gratitude to Him because He is our Savior. He is our protector. He is our provider. Lahat na ang Lord. Kaya we must be grateful to God. Sino ang sunod? Kanino tayo maging grateful ang next sa God? We must grateful for our parents, family, because parents sacrifice for us and they give the best for their children, for their loved ones, and they cared for us, parents and family. Pangatlo, we must be grateful to our spiritual family, to our pastors. Sila pong ating spiritual parents, no? Pastors, mentors, teachers, elders, sila po ang nagtuturo sa atin upang matuto tayo, mag-mature tayo spiritually, at tayo ay maging daluyan ng pagpapala. Hindi lamang dito, kundi even sa maraming tao, sa spiritual life po natin. Be grateful even in bad times. Hindi lang po tayo maging grateful kapag good times, even bad times. We complain always when we are in difficulty. Yun ang problema. Kapag nasa difficulty na tayo, instead na magpasalamat, tayo po ay complain. We complain na traffic lang. We complain to our work. Katiba ang amo ko. Katiba ang aking swatchera. Mga ganun, no? We complain about not having branded clothes. Ba't sila nakakabili, ako hindi? Branded bags. Marami tayong bakit ang laki ng bahay ko na nililinis? Complain din yun. Pag nagkasakit, Lord, palagi na lang ako nagkakasakit. Ganun God has a purpose in everything why you experience these difficulties. Why you complain to traffic? May purpose ng Lord. Bakit? Sa traffic, bakit na traffic ka that day? May tinuturo ang Lord. To be patient. Di po ba kang minsan, overtake, beep. Talagang ganun. Christian na po tayo, kailangan may patient po tayo and have self-control. Bakit binigyan ka ng employer ng katiba? Para God is teaching us na maging matyaga sa amo, maging mabait sa amo kahit natin ang kratamali, and to pray sa employer. Kasi nangyari din sa akin noon, na sa ang impression ko, parang katibang amo ko, hindi ko na matagalan. Iyak ako ng iyak for 3 years, hindi ko matagalan. Nung nalampasan mo na ang kasi kilala mo na siya, mga after mga 5 years and more,
Akala mo yung amo ay katiba, yun pala napakabait. Kung ano ang lahat ibibigay sa'yo after na nasupera mo ang yung... Kasi testing time din yon. At ang pagtitiwala sa iyo ibibigay. Ikaw na lang magreklamo, Senyora, no. Dalawang bangko man ibibigay sa'yo. No. Isa na lang. Ganun po ang mga amo. Sasakyan, gamitin mo yan. Ibigyan ka pa ng bahay. Ganun ang mga amo kapag nalampasan yung trial. Yan ay blessing ng Lord. Bakit ka nagkasakit? Kasi puro ka na lang trabaho, hindi ka na nagpapacheck up. Yun, nagkasakit po tayo, ako, dahil pinaparestan tayo ng Lord. At saka nais ng Lord magpa-check up physically. Kaya may dahilan. At humingi ka ng isang bagay at hindi binigay. Di ba nagre-reklamo? Lord, bakit hindi siya binigyan ako hindi? Ba't siya meron ako wala? Dahil pasigit pa pala yung nais ng Lord yung ibigay sa iyo. Kaya hindi ka agad in-answered prayer. At yung reklamo mo na bakit siya branded ang mga damit, Lord, ako hindi. Pasalamat tayo na may damit. Pasalamat tayo, malinis ang ating damit. Hayaan mo in the future, i-bless ka lang, Lord, pero huwag tayong magreklamo na wala tayong mga puro branded bags, ba't sila meron, ako hindi. Pasalamat pa rin sa Lord at may malinis na damit. Ang iba nga doon, mga natives, walang damit. Sa bukid, di ba? So, lahat ng bagay ay ipagpasalamat. Ungrateful people, opposite ito ng grateful, are unhappy. Hindi sila masaya. God is not glorified by their lives. Alam niyo bang Israelites took 40 years to reach the promised land instead of 40 days dahil sa kanilang pagiging reclamites, disobedient, lack of faith, sa kanilang doubt, ayaw nilang sumunod sa will ng Lord. Palagi na lang silang reklamo. Huwag po natin gayahin ang mga reclamites, Israelites. They are always murmuring. Binigyan na ni Lord, nagre-reklamo sila yung mana. Gusto nila, hamburger. So, pinadala ni Lord ng pugo. So, palagi hindi sila makontento. Laging reklamo. Mainit daw. Sa paglalakad, pinadala ng Lord ng clouds. Sa gabi, madilim daw. Wala na silang kakontentuhan. Kaya hindi nalugod ang Lord. Imbes na 40 years, imbes na 40 days, marating yung promised land, ang promise ng Lord, a land of honey, yung promised land, napakaganda. Narating nila after 40 years dahil kapag disobedient, paikot-ikot ka lang, hindi ka marating sa inyong patutunguhan. Ungrateful people are always angry. Pakinggan natin ito. Ako kaya palagi akong angry? No. Laging nakasimangot. Mga ungrateful yan. Tignan mo daw yung iyong katabi. Laging nakangiti, ano? Because we are always grateful. Laging nakangiti. Grateful people kahit may problema yan. Akala mo wala siyang problema, bakit? Palaging nakangiti, nakasmile doon, puno pala siya ng problema. That is the child of God. Kahit may problema, nakangiti. Dahil alam niya, tutulungan siya ng Lord. Ungrateful people are egoistic. Gusto niya siya palagi ang bida. Mataas ang pride. Makasarili. Lagi gusto niya, glory to me. Sabihin na, ay sis, ang ganda ng iyong exhort. Nakaka-bless. Oo, nag-aral kasi ako. Kinlaim niya ang kanyang, imbis na glory to God. Salamat sa Lord, tinulungan ako ng Lord. Through the grace of God, nairaos ko yung aking exhortation. Balik palagi sa Lord ang glory. Hindi natin aaminin. Halimbawa, nakaka-bless ka naman sis, palagi naman, ganyan na, binibless ka pala. Oo nga, kasi magandang trabaho ko. Yun pala, ikaw na yun.
Ayaw po ng Lord ang egoistic. Isa pa, ungrateful people are pessimistic. Negative. Lahat ng maganda naging pangit. Ganun ang mga mga negative thinker, pessimistic. Sisilip sa araw ng linggo. Ay, parang cloudy, di ako sisimba. Kahit na cloudy, kahit umulan, dahil committed tayo kay Lord, andiyan mo yung kiyesa. Positive. Parang mag-snow, parang lang na, hindi naman nag-snow, yung nag-stay sa bahay, hindi siya binless. So, yun ang ibig sabihin na, positive na, nagiging negative pa. Nag-preach ang pastor, ano ba ang pagdating sa bahay, ano ba ang nakaka-bless? Ay, wala, natulog ako kasi nakaantok yung ng pastor. Ang pagtatayo po dito, hindi po kami, ito po ay word ng Lord. Kaya, ano man ang ating ma-receive, pagkain ng ating soul. Kahit na sino po ang tumayo dito, si Lord ang nagbigay ng kanyang message. Kaya, glory to God. Palagpakan ko natin si Lord. Ungrateful people, kasama din po ang children, yun pong mga spoiled. Yung binibigay lahat, ang gusto. Whatever he wants, he demands. No respect, no love, no compassion, disobedient. Kung minsan sa parents, compensate their children with money, lalo na sa Pilipinas. Kasi nga malayo sila, instead na tawagan, padala na kaagad. Kaya hindi natin alam, lumalayo na pala yung loob ng anak. Kaya nagiging spoiled. Lahat ng hingi, bigay. Hindi ini-explain, ako ay ngayon ay walang pera, ganito i-budget mo. At saka tawagan palagi dahil mas maganda, tinatawagan yung mga anak na nasa malayo. So, mas nais po para hindi maging spoiled, kailangan po bigyan ng legacy or bonding sa family, with their children, with their parents, para hindi po magkaroon ng broken family. Kaya spoiled yung mga anak natin dahil lahat ng gusto binibigay, kahit wala ka na, nagsisikap kang magkaroon para ibigay, hindi po yun maganda. So, family bonding is important to have legacy with the family. Mas mayo ka sa bigyan ng lahat ng gusto. Hindi po dapat bibilhin din yung kailangan nila, pero hindi po yung lahat ng gusto ibibigay. Depende po. At ang family love, bonding, legacy, ay hindi mabibili ng pera. Kaya maunawaan nila magpasalamat sa magulang dahil alam nila ang paghihirap ng magulang. Kaya magkaroon tayo ng daily moments sa family, spiritual family. Magkaroon ng priceless moments and memories and legacy. Kaya mga children, love your parents. Kasi sila po yung maging grateful po tayo sa ating mga parents. Ang parents din, love their children. Huwag i-spoil. So, ganun po yun. One of the greatest sin in these days is the sin of ingratitude. Kasalanan po yun pala, yung hindi tayo nagpapasalamat sa Lord. Di ba? Will niya yun. They do not acknowledge the greatness of God, that God is the source of everything. Ungrateful people are full of pride. They believe that they deserve more. Mga prideful na tao. So how can we cultivate an attitude of gratitude? We must turn blessings into praise. Salamat, Lord. Thank you, Lord. Testify the goodness of God sa iyong buhay. Every blessing we don't turn back to praise turns into pride. Kasi nagiging glory to me. Kaya, every blessing we don't turn back to God becomes pride. Kaya yung sinabi ko kanina, glory to God, at nakabili ako ng sasakyan. Glory to God, maganda aking pamilya. Glory to God po lahat, pinagaling ako ng Lord. Kasi pag hindi po natin binalik sa Lord, ang praise, ang thanksgiving,
inaangkin mo na nagiging pride. At ang pride po ay nakakamatay ng sa spiritual life po natin. Dahil inaangkin mo na ang glory. So, in the New Testament, what did Jesus teach us about gratitude? Naalala po ninyo sa Luke 17:11 to 19. Ang 10 kitongin na pinagaling. Ilan ang bumalik? Sa 10, isa lang. Halimbawa, itong row na ito, lahat sila pinagaling ng Lord dahil may mga kitong, no? Ang bumalik, sinong bumalik? Si Sister Lindel lang, sa group na ito. Lumuhod siya, nagpatira pa, in-acknowledge niya na the Lord is healer. Alam po ba ninyo yung bumalik? Sumigaw, nagpuri, nagpasalamat, isa lang ha. He is a foreigner because he is a Samaritan. Outsider po siya, siya pa ang bumalik. Nasaan ang Siyam? Yung iba dyan, saan na? Si Lindel, Sister Lindel ang bumalik. Isa lang ang nagpasalamat. So tayong lahat na nakatanggap mula sa Diyos ng pag-ibig, ng kaligtasan, ng kagalingan, espiritual na pagpapala, dapat hindi po natin malimutan, magpasalamat. We must be grateful. Ang kanyang ginawa sa atin ay dapat maging dahilan upang tayo ay lumapit sa Kanya. Taglay ang pusong mapagpasalamat. Tayo'y umibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Anong sabi ng John 3:16? Lahat sabay. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Kaya magpasalamat tayo, niligtas tayo. Eh kung walang nakapag-share sa atin, saan kaya tayo ngayon? Ngayong hapon kaya, saan tayo hindi tayo wala kayo sa church, walang nakapag-share ng salvation. Tulog. Ang iba daw, parko. Kaya Lord, sabihin natin, Lord, thank you. At nandito ako ngayon. At niligtas mo ako. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Gratitude confirms salvation. Alam po ninyo yung bumalik si Sister Lindel, no? Sabi ng Lord, kasi nagpatira pa siya nagpasalamat over joy. Sabi niya, arise, go your way, your faith has made you whole. Dahil sa kanyang pananampalataya, ikaw ay pinagaling. Pero hanggang ngayon, iniisip ko saan nagpunta yung Siyam. Hanggang ngayon, saan kayo nagpunta yung... At isa lang ang nag-recognize, nag-acknowledge that God is great and healer. Kaya sa maraming tao, kilala ang Diyos o hindi, meron talagang yung committed, no, na ina-acknowledge niya ang Diyos. Lalo tigit yung mga nakaranas, kagaya kay Kuya Arnold, kay Brother Maymay, yung mga nakaranas ng matitinding pagsubok, sila po yung matitinding testimony. Kasi naranasan nila na namatay at nabuhay. Parang sila sarong. Kaya yun po ang mga tunay na dapat tayo mapagpasalamat. Hindi po yung may story pa nga noon na sabi niya, pagalingin lang ako ni Lord. Ako'y maglilingkod na. Narinig ko ito, story na inistorya ni Rev, no? Hindi, nung gumaling na po siya, hindi na nakita sa church. Hindi nagkasakit ulit. Pangalawa, una, balik siya ulit. Kailangan niyang Lord, nag-commit siya, Lord, pagalingin mo lang ako. Maglilingkod na talaga ako. Nagkasakit, hindi na nakita sa church. Namamasyal, saan na siya, di na. Kasi, natanggap na niyang kagalingan. Ang pangatlo, nung pangatlo, sabi, nagkasakit ulit. Medyo may edad na. Matanda na, kasi siguro sa 15 years na niya pabalik-balik. Lord, talagang, ngayon sure na talaga ako, na pagalingin mo, ako'y maglilingkod na. Yung nagpipray yung pastor, sabi niya, anong sabi ng pastor na gano'n? Ay,
Sabi niya, Lord, huwag mo nang pagalingin ito. Kasi palaging nangangako, hindi naman tinutupad. No? Ang Lord din ay may hangganan, ang kompasyon. Nangangako, hindi naman tinutupad. Matanda na siya, paano pa siya maglingkod? Kaya, basta na, sabi ni Lord, umalis siya na hindi pinagaling. Dahil hindi siya nangangako, hindi naman tumutupad. So, ang Diyos ay hindi nanunumbat. Ang tao, nanunumbat. Nakagawa lang ng mabuti, nanunumbat. Ngunit ang Diyos hindi po nanunumbat. Siya po ang nagpapala sa atin kaya tayo dapat magpapasalamat. Maraming bagay ang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. He transformed our lives from worse to better. Better to good. Good to a godly life. Praise God. So, we are grateful. We must be always grateful. We are always given. Binigyan tayo ng kapayapaan palagi ng Lord. Kaya we must be grateful. Ang puso natin ay full of joy. Full of happiness. Contentment kahit may mga pagsubok, di po ba? Because God is with us. So as Christians, we must appreciate every day's gift from God. We must thank God in every blessing we receive. Promotion sa trabaho, good health, protection, provision, ano pa bang mga binibigay ng Lord na dapat ipasalamat? Overcoming trials, answered prayers. Thank you, Lord, for my family, for my children, for my grandchildren. And even great men of God have always recognized the greatness of God and their dependence upon Him. And they rendered regularly their gratitude and thanksgiving. How can gratitude change your life? Number one, acknowledging God as the source of everything. Kaya kapag in-acknowledge natin ang Lord, it can change our lives. Naging God-dependent tayo. And God will continue to bless us if we depend on Him 100%. Sabihin mo, my God is my strength. My God is my provider. God is provider. God is my healer. God is my comforter. God is my protector. God is my deliverer. God is my salvation. Thank you, Lord. Number two, giving thanks always has benefits. Pag palagi tayong nagpapasalamat sa Lord, may benefits sa atin. Sabi dito, it gives you access into God's presence. Kasi sabihin mo lang, thank you Lord, nagko-connect na kayo ng Lord, may dialogue na, no? It pleases and glorifies God. Sabi natin kanina, it glorifies God kapag nagpasalamat tayo. It makes people happier. It strengthens us. It strengthens relationship. Kagaya nun, si Sister Venus nagregalo ng iPhone kay JM. Sabi ni JM, Mama, salamat, binatso pa. Hindi nagpo-close ang relationship. Pero kung hindi siya nagpapasalamat, nagkaka-break. Wala na siyang tiwala, hindi na sa sunod na humingi si JM, hindi na bilhan. Kaya, ganun din tayo kay Lord. So, isa pa, it improves health. It reduces stress. Kapag mapagpasalamat tayo, stress-free pala yun. Palagi tayong nakangiti, salamat kahit na may mga problema. It brings balance to your spiritual family, spiritual life, especially to your prayer life. Kasi mapagpasalamat po tayo. It ignites joy and peace in our hearts. Ang sabi dito, who does not thank for a little, will not thank for so much. Kung hindi ka mapagpasalamat sa maliit na bagay, hindi ka rin marunong magpasalamat sa malalaking blessing. Ways to practice gratitude. We have to thank God every day. Ito ang mga ways paano natin i-practice ang gratitude. Thank and appreciate all what God is doing in your life, in our lives. Thank God for His love, grace, and mercy. Thank God for everything.
As Christians tayo, gratitude has been said to mold and shape the entire Christian life. Kaya mahalata mo, ang hindi Christian at ang Christian. Yung hindi Christian, di mo man marinig yung salamat. Yung siguro, bihira. Pero ang napansin ninyo, ang mga born again o Christian, grazie Dio, glory to God. Wala tayong marinig palagi ganon, di po ba? Every day, kahit wala tayo sa church, thank you Lord, grazie Dio. Pagkain lang, nagpipray, grazie Dio sa pagkain. Yun po ang minumod po tayo ng Lord sa ganong prinsipyo. Thanking God is not only in words. Hindi ba, nagsabi ka ng thank you Lord, okay na. But it is shown in action. How to thank God in action? Paano? Number 1, helping and caring others. Mabubuting gawa. Compassion, ito po yung mga aksyon. Through giving our tithes and offering. Dahil ito po ay action. Ito po ay, thank you Lord, nagpapasalamat tayo na binibless tayo kaya binabalik natin sa Lord yung para sa Kanya. Giving time to share, to testify the goodness of God, that is action. If you commit to the Word of God, inassign ka na mag-opening prayer, pagpasalamat ka sa Lord, nag-commit ka, thank you Lord, tanggapin ko. Kasi isang sign na nagpapasalamat ka sa Lord, tinatanggap mo. We can be thankful that all things work together for our own good if we belong to Him. So your trials will turn into blessing if you will not give up. Sabihin natin sa ating katabi, your trials will turn into blessing if you will not give up. Amen. Palapit na tayo sa conclusion. Pero may demonstration ako paano tayo pagbigay ng pasalamat sa Lord. Nakita niyo ito? Basket. Tayo ito. Pinuno tayo ng blessing ng Lord. Ayan, ilagay ko dito. Halimbawa, sino ito? Sister Charo. Binless siya ng family. Gandang trabaho. Ano pa? Family. Sasakyan. Ha? Nagkaroon daw siya ng partner. Ano pa ba? Ano pa ba? Ang daming blessing, ano? O, lahat ito. O, yun. Ikaw ito puno ng blessing. Eh siya palagi nagpapasalamat sa Lord. Tuwing blessing, thank you Lord. Parang tubig na nag-evaporate. Lord, thank you. Sabi niya sa bahay. Lord, thank you sa magandang trabaho. Lord, thank you sa bahay. Thank you sa good health. Thank you sa protection. Di ba wala nang naubos na walang laman? Kaya ang Lord, nag-evaporate kasi, binabalik niya lahat. Kasi buotan na. I-bless ko para ulit si Sister Charo. Ayan. Dami, overflowing. Dahil, binabalik niyang pasalamat, bawat blessing. Lord, thank you. Thank you. Kaya ito, another blessing na nung nagbalik na naman siyang pasalamat. Pero yung tao, na hindi marunong, hindi grateful, puno na siya ng pagpapala. He is ungrateful. Kaya sabi niya, nandito ng ano niya, paano madagdagan ng Lord ang kanyang mga pagpapuno na eh. Inangkin niya sa sarili na pride. Ito nagawa ko dahil sa sarili kong lakas. Ang Lord kasi pinuputol niya, hindi pag naging may pride na, pinuputol na niya yung relationship. Paano kita mag-bless? Punong-puno ka, kahit isang pasalamat, wala. Ito ay akin dahil malakas ako, nagtrabaho ako, naangkin ko lahat. Kung sabihin ng Lord, ngayon din, kukunin ko na yung buhay. Kaya ito po ang lesson sa hapong ito na tayo po ay magbalik palagi maging grateful, thankful sa anumang bagay.
Kasi, nakita nyo, kapag nagbalik tayo ng pasalamat, parang vapor. Ayan na naman, parang ulan. Di po ba, ulan ng pagpapala? Tapos hihinto na naman. Mag-evaporate. Tapos uulan na naman. Ganun po ang Lord. Conclusion. Psalms 100, verse 4 to 5. Be thankful to Him and bless His name, for the Lord is good. His mercy is everlasting. Amen. Ayan. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name, for the Lord is good and His love is eternal. His faithfulness endures through all generations. Amen. So, ang challenge po, kailangan evaluation sa ating sarili. Individual, sa pansarili po. Tanong natin sa ating sarili, do I am grateful to God in everything? Kasi kung minsan nalilimutan na. In good times and in bad times. Do I thank God for His goodness, for His mercy, and for His love? Kasi ganun na lang tayo kamahal ng Lord na lahat ng ating mga pangangailangan ay binibigay. At ng ating daing pinapakinggan. Do I praise and thank God for I am alive today? For His protection. Kung minsan munti ka ng aksidente. For His provision. Kung minsan walang-wala na po, biglang may ginamit ang Lord, nagkakaroon po tayo. Do I thank God for my family? For my spiritual family? So church, we must be thankful in everything. In every circumstance, for this is the will of God in our lives. Amen? Hanggang dito na lang po. To God be all the glory. Tayo pong lahat ay tumayo at tinatawagan ko po yung music team.